Uh, Good afternoon, good evening, and good morning sa lahat ng mga katutubong Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening sa lahat ng mga kasama ko sa Indigenous Peoples and Muslims Alliance for Justice. Nandito na naman tayo, no? Kagaya ng pangako ko, araw-arawin ko na ito. Ang mga violasyon ng mga iba-ibang klaseng land grabbers at saka ang kapabayaan, no, ng in charge ng gobyerno sa amin bilang katutubong Pilipino. Kagaya ng sinabi ko na umikot kami ni Dato SNM sa buong Pilipinas at nakita namin aktwal ang kahirapan ng mga tunay na nagmamayari ng ancestral domain and ancestral land. So, kagaya ng nung kahapon na live ko, ang sabi ko, ang next episode ay itong Baler, Aurora Province. So, gusto ko lang ipakita, no, ang beauty ng lugar nitong Aurora, na kung saan ay mayroong kwan dyan, itong kung tawagin ay mayroong api ko dyan, no, na noon pa itinayo yan na bago itinayo yan ang ahensya ng gobyerno ay hindi nirespeto ang mga katutubo dyan sa Aurora Province. Kaya yan, may apiko na at mayroon na daw sila dyan Republic Act. Pero ganon pa man ay i-expose ko pa rin, no, sa bilang Secretary General ng Indigenous Peoples and Muslims Alliance. Expose ko pa rin ang mga ginawa ng mga land grabbers sa amin na mga katutubong Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. So, naitayo yung apiko na yan dyan sa Aurora. Iba-iba klase, may mga simbahan pa na nagreklamo dyan o mga katutubo na hindi nila nakamit ang hustisya at hindi nila napapakinabangan ang kanilang ancestral domain, na ang nakikinabang ngayon ay private, no, na with partnership yan ng mga taga-gobyerno. Lalong-lalo na itong National Commission on Indigenous People, mayroong mayroong inboard dyan na siya ang commissioner nung araw dyan. Iwan ko, hindi ko, baka kumita, no? Kumita. Dahil ang apiko na yan ay sigurado kumita sila dyan. Pero hanggang ngayon, ang mga katutubo dyan sa Aurora Province ay walang pakinabang. Hindi man lang sila nabigyan kahit isang sintimo, kahit 5 centavos na bilang katutubo, may-ari ng lupa, hindi man lang sila benefit, yung tinatawag na tribal share. So, minsan ay sila mismo na
mga katutubo diyan sa Aurora ay hindi pa makakapasok sa lugar na yan dahil andidiyan yung kanilang mga tigre, mga leon na may mga sungay, no? May bit-bit na mga baril. So hindi makapasok ang mga katutubo diyan. Anyway, iba-ibang presidente ng APICO na yan ang nagpalit-palit diyan. Panahon ni former President Duterte ay may inappoint siya diyan. Ngayon may bago na naman presidente. No, sino bang pangalan nito? Ay ang pangalan ng president na bago diyan na inappoint ng pangulo si Hil Taway, no? Hil Taway. So akala nila ay tuloy-tuloy na yan. Mayroon ng Republic Act yan ang APICO, no? Pero dahil sa itong pinag-uusapan namin, Luzon, Visayas at Mindanao, na maski si Pangulong Marcos ay sinasabi niya sa kanyang vlog na respetuhan natin ang mga katutubo, no, ang mga IP, no. Pero ang nakakalungkot ay hanggang salita lang si presidente na respetuhan na hindi sinusunod ng kanyang mga tao, no, kagaya nitong sa NCIP ay wala, nagkanya-kanya sila. Bakit umupo pa itong mga ito na lalong-lalo na sa probinsya, direktor, ay hindi yata nila alam ang kanilang obligasyon para sa mga katutubong Pilipino. So anyway, ipapakita ko ang beauty at nitong APICO ito, no, ang lugar ng Aurora Province. Ito, ayan, no. Yan. Ito pinupuntahan naman. Bato yan. Private. Ako yan ang nagsasalita. Ang isang nakakalungkot yan ay napakagandang lugar, no? Pero ang nakikinabang yung mga dayuhan na inaangkin ang lupain ng mga katutubo. No, so ang kasunod yan ay tribo yan nakatira na yan. Dupinga Bridge. Itong itong picture, no. Hanap-buhay nila. Yung yan, no, ang ito piknikan. Ito piknikan. ayan, no, isipin mo yan, no, This is mga the tribo indigenous people's andiyan na sila common private sa river, property. sa tabing tribal building. bundok nakatira, yan. O tingnan mo, anong ginawa ng NCIP dito? Dito sa lugar na ito, nag-ari-arian pa yata ang NCIP dyan. No. Yun ang aking pinapaabot. Mga Dato Wilson, no, sa Oropilla, dyan sa Baler, Aurora, ay ito, kagaya ng sinasabi ko, i-expose ko itong mga ginawa, no, na walang ginawa din ang ahensya ng gobyerno sa Aurora Province. Napakagandang lugar. Lagi silang biktima sa mga typhoon, no? Ay sus, nako. Talagang maawa ka sa kalagayan nitong mga katutubong ito. So anyway, ito, no? Itong pagpunta namin diyan, ayan, no? Yan ang ating chieftain, si Wilson Oropilla, sa lalawigan ng Aurora. Yan siya, no? And then ito naman ang kanilang provincial capital. Yan. Yan ang kanilang provincial capital. So napakagandang lugar, no? Napakaganda. Pero binababoy, inunggoy,
ng mga land grabbers sa pakipagkonsabahan, no, sa mga tao mismo sa ahensya ng gobyerno. So ay salot, no, sa gobernador diyan na hindi pinipili yan ng kay kontrapartido ka, kay partido kanila, ay pag pumunta kayo diyan sa province of Aurora, asikaso kayong lahat. Kung wala man ang gobernador, ay mag-iiwan siya sa kanyang tao, no, sa sekretary, na asikasuhin yan, bigyan ng pamasahe, pauwi, at pababalikin diyan sa provincial capital, pagbalik ko. Ganon katindi ang gobernador diyan. Hindi pinipili ang ang tawag nito, ang kay partido kanila o hindi, basta taga Aurora ka, ay asikaso ka. No? Ganon din ang kwan ni actually yung dato natin itong si Wilson Oropilla ay diyan mismo yan. Top official yan sa provincial capital ng Aurora. So, yun ang sabi niya sa akin ay, Kuya, puntahan mo kami dito at tulungan natin ang mga taga Aurora because 85% no, sa lugar na yan ay mga katutubo. O, yun ang kwan. So, sa kunting panahon na pag-ikot namin, ay nakita namin ang kalagayan ng mga katutubong Pilipino diyan sa Aurora. At maraming salamat sa iyo, Dato Wilson, no? Sa pag-accommodate mo sa amin na pinatulong mo kami diyan sa Provincial Capital Lodging House. So maraming salamat at i-regards ako lahat diyan sa naging kasama natin sa kunting panahon na nag-meeting tayo diyan. At maraming salamat sa anuman ang naisilbi nyo sa amin na pagkain. Maraming salamat, Dato Wilson. So, kagaya ng sinasabi ko ay ikaw na bahala doon sa parte ng Bagyo na nasakupan ng ating mga katutubo dyan. Magpadala lang kami ng invitation, no? Diyan sa inyo ay para imbitahan kayo doon sa enthronement ni Commander Bravo. No, isa siya sa mga officer natin sa Indigenous Peoples and Muslims Alliance. Outside BARM yan, si Commander Bravo. That's why kasali yan sa kwan. So, ibig sabihin ay pinapaalam ko na ang ating President na CEO ay si former Judge Nagamura Timoner. Yung tawagin dyan si Dato SNM. O, yun ang kwan. Sa pinag-usapan namin ay ikutin muna natin, no? Kung saan pinahirapan ang ating mga kapatid na mga katutubo. So, yun. Kaya nga dahan-dahan kami nag-iikot. At ang next episode nito ay yung sa Batyawan dyan sa Tarlac. Kalunos-lunos ang inabot yan. Pero nakaraang taon pa yan. Namatay ang kanilang ina dyan. Sinunog ang kanilang taniman ng saging, ang kanilang mga kubo, at kinamatyan din ng isang bae na matanda dyan. Ng mga ita. No. Yun ang next episode na ipapalabas ko. Araw-araw ito. Luzon, Visayas at Mindanao. I-expose ko talaga ito na ang batas ng Ipralo binaboy, inunggoy, no? At pilit na aagawin ang lupa na hindi kanila. So, ang kasunod niyan yung sa Tarlac, and then Pampanga, Bulacan, no? Sunod-sunod yan. Araw-araw, lahat dito dahil sa kapabayaan ng ahensya ng gobyerno, kagaya nito ng NCIP, nagkawatak-watak, no, ang buhay ng mga IP. Sinusunog ang bahay,
dinidemolis, no, ganon ang kalagayan nila. Ang tanong namin, nasaan ang gobyerno, no, para sa mga IP na katulad namin? So, yun lang ang isang katanungan namin. Bago ko ipagpatuloy ay shout out sa kay Lungya is watching, no, from Pampanga ito. Good evening din sa inyo. Salamat, no. Good evening kay Dato Ruel Ebo ng Surigao del Sur. Good evening kay Pastora Margie Jimena Tuico, no? Itong Yes Weeker ito, grabe ang tulong nito sa mga walang pagkain, walang bahay, no? Pinupuntahan talaga nitong Yes Weeker. So, shout out din sa kay Crisilda Lungakit is watching. And then, ito, Wilson, nanonood ka pala, no? Si Dato Wilson Oropilla. Yan ang ating chieftain dyan sa Aurora, sa Baguio, no? Sakop niya ang Baguio. No? Good evening sa iyo, Dato Kuya Wilson Oropilla. Kagaya ng sinabi ko na ano man ang nangyari dyan sa Apico, ay magigising talaga ang gobyerno sa pang-aapi, no, sa pag-land grab sa lugar ng mga katutubo na wala sila pre and prior informed consent dyan. Itinayo nila yung Apico na yan. So ngayon ay batas na yan. So, good evening din kay Danilo Duma Jr., no, is watching. Sino ito? Yana Sature is watching. Good evening. Sino pa? Si Monching. Ito, si Master Monching Gabilino. Worldwide na itong kanyang yung Tapundo International. Pinsan, nandito lang ako sa Manila. Bala ko ay pumunta diyan sa club mo dahil nakalimot na ako, nalimtan ko na ang mga ang mga technique na itinuro mo sa akin. So kagaya ngayon na marami naghahabol sa akin, ay kailangan ay mag-warm up ako diyan. So yun pinsan, at all the best, no, sa Tapundo International. Maraming salamat sa pagturo mo sa atin, Philippine National Police. Para at least matuto sila ng self-defense at kung paano hulihin itong mga kriminal na ito. So regards, pinsan, Master Moncheng Gabilino is watching. Good evening sa inyo lahat yan sa Tapundo International. Okay, sino ba ito? So, Dato Ruel Ibo, no? Ilista lang ang mga pangalan, no, ng kung ilan kayo ang pupunta doon sa ating gaganapin na National Assembly, no? At pagsikapan namin na magpadala ng pamasahe o kung magpadala kami ng bus, no? Siguro nagpe-prepare kami mga 10 bus, no, para sakyan ng mga imbitado Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa Baguio, sa Aurora Province, sa Tarlac, sa Zambales, sa Bulacan, sa Pampanga, no? Nandito naman ang mga pangalan ng mga dapat mag-attend, pero September 15 yon ang ating enthronement ni Commander Bravo. So pinag-iisipan muna namin at iimbitahan natin si President Ferdinand
Romualdez Marcos Jr. sa enthronement na yan. Para at least makita no ng kanyang gobyerno na kagaya ng nagkaisa kami para suportahan siya at ngayon ay first time na may National Assembly na gaganapin doon sa Lanao, no? Lanao International Convention Center. Doon natin gaganapin yan. So, yon ang pagkakaisa ng Indigenous Peoples and Muslims Alliance for Justice. No? Justice, economic. Wala kaming justice, mga mapamuslim na Indigenous people, mapakatutubo, igaunon, mamanwa, wala kaming hustisya. Ang hustisya para lang dito sa mga mayayaman na mga land grabbers. Yon ang ang pinapaabot namin. That's why nagkaisa kami, no? Ito naman si Carl Hirisa. Good evening sa iyo, Carl, no? Yung sa Batyawan diyan, alam mo naman, nagpunta kami diyan kasama yung Rotary Club of Makati, no? Sako-sakong bigas at saka isang pick-up na damit, no? Ang dala namin diyan. So, ang punto namin dito, Carl, ay yung sa pagsunog diyan sa lugar ng mga Aita diyan sa Tarlac ay mabigyan man lang ng hustisya. No? Sinunog ang kanilang taniman, sinunog ang kanilang munting kubo, no? Na wala man ng NCIP na nagpunta diyan. No? O yun, Carl, ang pinapaabot ko sa iyo ngayon. Nang next episode nito, ipakita ko, no, ang ginawa diyan sa pagsunog ng mga tribo diyan sa Batyawan. So, ito si Mika Sumanday, good evening. Good evening, Mika, is watching also. Si Pat Icana, no, sa Negros Occidental is watching. Pat, good evening. Yun ang pinapaabot ko. So, ang next episode, araw-araw ito, Luzon, Visayas at Mindanao ay talagang pinabayaan kami ng ahensya ng gobyerno na dapat ay sila ay para sa amin. Pero ang nangyari, binibinta nila ang kanilang propesyon. Makapira lang sila, no? Pinabayaan kami. So, panahon na para singilin namin yan. So, ulitin ko, itong ang mga katutubo na nagpunta dito, na kinasuhan, itong si Director Soylo, no, ng Region 12, taga Jinsan yun. So, nandito sila sa Manila. Ngayon, naghahanap sila ng paraan na sabi ko, mag-bus na lang kayo. Walang pamasahe. Halos wala nang makain dito. Makapile lang ng kaso dito sa Regional Director ng NCIP sa Region 12. Pati na ang sa probinsya. No? Hindi ko alam kung anong mga papel nito. So, malapit na ang investigation. Yon ang preparahan ninyo. So, Pa at Gina, no, is watching. Good evening. No, yon ang si Pa at Gina. So, Carl, ay ipaabot na lang diyan sa mga katutubo sa Tarlac, no, diyan sa Batyawan. Tuloy na i-expose ko ito ang ginawa diyan na walang ginawa ang NCIP, no, sa tulong. Wala. Dinidiin pa itong mga pobre na mga nagmamayari ng ancestral land and ancestral domain. Yon ang yon ang issue ngayon. So next episode ay Tarlac. So Wilman Del Rosario is watching, no? Saan ka ngayon, Wilman? Sa Hong Kong ka pa? Regards ako kay sa boss mo. Kay Alex Abilido, no?
ang dami niyang mga katutubo na tulungan yan. No? Trabaho, pagkain, ay basta. No? Ano kung ang masabi ko lang dyan sa amo mo si Alex Abilido, ay maraming salamat sa mga tulong niya. At yung isang tao na nag-recommend ako para pautangin niya, ay pag ako ang may pera, ako na lang ang magbayad sa iyo. Isang salita lang yun. So salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi ako makautang ng sarili ko, pero nagre-recommend ako sa ibang tao. Ang pobre na Alex Abilido. Bigay ka agad, 150,000, parang barya lang. No, pero anyway, sa dami ng blessing, no? At regard sa mga bibi mo. Hindi ko alam ngayon kung nasa Amerika ka o nasa Pilipinas ka. So, Wilman, paabot lang kay Tuto Alex Abilido na nire-regards ko siya. Pati na ang mga bibi niya. Regards sa inyo lahat dyan. So, yun lang. At sa ngayon ay naka-schedule ako sa Negros, no? Para tignan ko ang mga mayayabang doon na sa kanila daw property. No? Tignan natin, no? Kasi ang issue doon sa Salvador Benedicto, bibili daw sila ng baril para patayin itong mga tanyido na ito. Mga tanyido ba? So itong episode na ito ay para lang ito muna sa Aurora. Na-mention ko na yung iba. Ang next episode, bukas, Carl, ay pwede man tayo mag-live na kasama ka dyan sa Tarlac. No, sa Batyawan, na sinunog ang mga katutubo dyan. So, yon ang next episode, Pampanga. No? Pampanga. Tarlac. Yun na si Dato, sino ba ito? Dato, yung nakabahag palagi pagka nag-rally ta. No? Yun. At saka sa Bicol, no? Regards sa inyo lahat yan. Anyway, hanggang dito na lang muna. At good evening, no? Sa ating lahat. At kagaya ng sinabi ko, ay kayong mga land grabber ay maghanda-handa na kayo dahil kami ay nakahanda na. So, shout out kay J. Manuel is watching, no? J, good evening. So, hindi ko na pagpatagalin ito masyado ng mahaba, ay naantay-antay ko lang ang message sa akin ng Pililya Sectoral Tribal Council kung ano nang ginawa ng mga private armed group sa kanila doon at kung natulungan sila ng police doon. Si GC Guinea, no? From RTR Surigao del Norte, no? GC, Dato GC Guinea is watching. So, Dato, regards sa iyo dyan, Surigao del Norte ito. Surigao del Sur, dito sa ano ito sa may Agusan del Sur, no? Si Julito Lain, no, is watching also. Good evening. Julito Lain, no? Doon sa Esperanza, Agusan del Sur. Ito, pinapaabot ko sa mga katutubo diyan, no? Lahat ng pag-iisip, no, ng mayor dyan, ay sigurado gagawin niya yan para sa inyo. Ang may papayo ko lang dyan, sa Esperanza Agusan del Sur, bahala sila kung anong gusto nila. Basta, may abogado tayo. May abogado tayo. Naiharap dyan kung ano ang niya. Pinicture-picturean ng mga pulis dyan. Inutusan na naman ang mga pulis kung anong gawin sa inyo dyan. Mga dato, mag-ingat kayo ha. Ingat kayo dyan. So nandito lang kami. In case may kaso, dito kami na abogado ninyo. So maraming salamat at magandang gabi
sa atin lahat.